Sa mabuting balita ngayon, tinanong si Jesus kung bakit ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno tulad ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseo. Sumagot si Jesus, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sa sagot na ito, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang lalaking ikakasal, ang kagalakan at ang katuparan ng pangako ng Diyos. Habang siya ay kasama ng mga alagad, ito ay panahon ng pagdiriwang at presensya ng biyaya. Ang mensahe ng mabuting balita ay tungkol sa tamang pag-unawa sa gawain sa ating pananampalataya. Ang pag-aayuno, panalangin o sakripisyo ay hindi basta tradisyon o panlabas na obligasyon. Ang mga ito ay dapat nakaugat sa ating relasyon kay Kristo. Kung si Jesus ang sentro ng ating buhay, ang ating pag-aayuno ay hindi magiging malungkot na pagtitiis, kundi pagnanais na mapalapit sa Kanya. Ang tunay na diwa ng sakripisyo ay pag-ibig, hindi pagpapakitang tao o pagsunod lamang sa nakasanayan o nakaugalian. Madalas tayo ay nagiging mekanikal sa ating pananampalataya. Ginagawa natin ang mga debosyon o sakripisyo nang walang malalim na pagninilay kung bakit natin ito ginagawa. Paalala sa atin na Jesus na ang pinakamahalaga ay ang ating ugnayan sa Kanya. Kapag tayo ay malapit sa Panginoon, may kagalakan kahit may sakripisyo. At kapag tila malayo siya dahil sa mga pagsubok, ang pag-aayuno at panalangin ay nagiging paraan upang lalo natin siyang hanapin. Inaanyayahan tayo ngayon ng mabuting balita na suriin ang ating mga puso. Ang ating pananampalataya ba ay nakaugat sa panlabas na gawain o sa buhay na pakikipag-ugnayan kay Kristo? Si Jesus ang lalaking ikakasal ng ating buhay at kaluluwa. Kung siya ang sentro ng ating buhay, mararanasan natin ang tamang balanse ng kagalakan at sakripisyo, ng pista at pag-aayuno, sapagkat nagiging makabuluhan ang lahat kapag ginagawa natin ito dahil sa ating pag-ibig sa Kanya.